Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 45 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga nauna nating pagbabasa. Hinikayat ko po kayo makibasa at magdilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Ipagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paano ko katatakutan ang inyong itinatambal, samantalang kayo ay hindi natatakot na pinagtambalan ninyo si Allah na hindi siya nagbigay ng otoridad sa inyo? Sino sa dalawang grupo ang higit na may karapatan sa kaligtasan kung nalalaman ninyo? Yaong mga nananampalataya at hindi naghalo sa kanilang pananampalataya ng pang-aapi ay sila yaong para sa kanila ang kaligtasan at sila ang mga nagabayan. Ito ang aming patunay na ibinigay namin kay Abraham laban sa kanyang nasyon. Iniaangat namin sa matataas na antas ang sino mang naisin namin. Tunay na ang iyong Panginoon ay maalam at nakaaalam. Ipinagkaloob namin sa kanya sina Isaac at Jacob at lahat sila ay ginabayan namin. Si Noah ay ginabayan namin noon at ang kanyang mga inapo na sina David, Solomon, Job, Joseph, Moises at Aaron, ganito namin gantimpalaan ang mabubuti. At sina Zacarias, Juan, Jesus at Elijah, sila ay kabilang sa matutuwid. Sina Ismael, Elisha, Jonas at Lot, sila ay pawang hinirang namin sa lahat ng nilikha. Kabilang sa kanila ang ilan sa kanilang mga ninuno, mga inapo at mga kapatid. Hinirang namin sila at ginabayan tungo sa matuwid na landas. Ito ang gabay ni Allah na ginagabayan niya sa pamamagitan nito ang sinumang naisin niya sa kanyang mga alipin. Kung sila ay magtatambal kay Allah, ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga ginawa. Sila yaong mga binigyan namin ng kasulatan, otoridad at pagkapropeta. Kung itatakwil ito ng mga hindi mananampalataya, ay ipinagkatiwala namin ito sa mga tao na hindi nagtatakwil dito. Sila yaong mga ginabayan ni Allah at sa kanilang gabay ay kumuha kayo ng huwaran. Sabihin, wala akong hinihing kapalit nito. Ito ay paaalaala lamang sa lahat ng nilikha. Hindi nila pinahahalagahan si Allah ng marapat na pagpapahalaga sa kanya nang sinabi nilang, si Allah ay hindi nagpahayag sa tao ng anuman. Sabihin, O Muhammad, sino ang nagpadala ng aklat na dala ni Moises na liwanag at gabay para sa mga tao? Ginawa ninyo itong mga pahina lamang. Ihinahayag ang ilan at ikinukubli ang karamihan. Kayo ay tinuruan ng hindi ninyo nalaman at gayon din ang inyong mga ninuno. Sabihin, si Allah ang nagpahayag nito. Pagkatapos nito ay iwan mo sila sa kanilang walang saysay na pag-uusap. Ito ay aklat na ibinaba namin na bimbiyaya at nagpapatunay sa nauna rito upang mababalaan ninyo ang mga taga-Makkah at ang mga nasa paligid nito. Ang mga nananampalataya sa kabilang buhay ay nananampalataya rito at sa kanilang mga obligadong pagdarasal ay nag-iingat. Sino
ang higit na mapang-api liban pa sa isang nag-iimbento laban kay Allah ng kasinungalingan o nagsasabing, ito ay ipinahayag sa akin na hindi naman ipinahayag sa kanya ang anuman. O yaong nagsasabing, magpapahayag ako ng tulad ng ipinahayag ni Allah. Kung makikita mo lamang ang mga makasalanan na sila ay nasa bingit ng kamatayan hanggang ang mga anghel ay inaabot sila ng kanilang mga kamay na nagsasabing, ilabas ninyo ang inyong mga kaluluwa. Sa araw na ito ay gagantimpalaan kayo ng parusang kahiyahiya dahil sa sinasabi ninyo laban kay Allah na liban pa sa katotohanan at kayo sa kanyang mga talata ay nagmamalaki. Kayo ay dumating sa amin na mag-isa katulad ng kung paano namin kayo nilikha noong una. Iniwan ninyo ang anumang ibinigay sa inyo sa likuran ninyo. Hindi namin nakikita na kasama ninyo ang inyong mga tagapamagitan na inaangkin ninyo na sila ay inyong mga katambal. Naputol na ang namamagitan sa inyo at nawala na ang inyong mga dating inaangkin. Tunay na si Allah ang tagapagbiyak ng mga butil at buto ng datiles. Naglalabas ng buhay mula sa patay tulad ng puno o halaman na mula sa buto at naglalabas ng patay o walang buhay mula sa buhay tulad ng semilya mula sa tao o hayop. Yaon si Allah. Paano ba kayo nalilinlang? Siya ang nagpapasikat ng bukang liwayway. Ginawa niya ang gabi bilang pahinga at ang araw at buwan para sa pagbilang ng panahon. Yaon ang pagtatakda ng makapangyarihan at maalam. Siya ang naglagay ng mga bituin upang kayo ay magabayan sa pamamagitan ng mga ito sa kadiliman ng lupa at dagat. Nilinaw namin ang mga tanda para sa mga nakaalam. Siya ang lumikha sa inyo mula sa isang tao at binigyan kayo ng tahanan at imbakan. Nililinaw namin ang mga tanda para sa mga nakauunawa. Siya ang nagpababa mula sa langit ng tubig at pinasibol namin sa pamamagitan nito ang lahat ng pananim. Pinasibol namin mula rito ang mga luntian na mula rito ay pinatubo namin ang mga butil na nakahilera. Mula sa puno ng datiles na tumutubo mula rito ang kumpol ng bunga na nakasabit dito at mga hardin ng ubas, oliba at pomegranate na magkakatulad at hindi magkakatulad. Tingnan ninyo ang mga bunga nito kapag ito ay namunga at nahinog sa kanyang panahon. Tunay na naririto ang mga tanda para sa mga nananampalataya. Ngunit sila ay nagturing bilang katambal ni Allah sa mga engkanto, samantalang sila ay nilikha lamang ni Allah at nag-imbento sila laban sa kanya ng mga anak na lalaki at babae nang walang kaalaman. Maluhati si Allah at kataas-taasan. Siya mula sa inilalarawan nila. Hanggang dito na lamang po muna. Insyaallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.